Welcome po muli sa ating kusina. For today's video ay gagawa tayo ng the best buko pie na hindi nakakaumay. Tamang-tama lang yung timpla nito guys, hindi po siya matamis at pwedeng-pwede natin itong ipangregalo ngayong Pasko at syempre pwedeng-pwede rin natin itong pagkakakitaan. Huwag na nating patatagalin to, tara umpisahan na po natin. Gagawin muna natin yung kanyang pie crust dito sa ating mixing bowl. I-sieve lang natin yung ating dry ingredients, all-purpose flour yung ginamit ko dito guys. Sasalain lang natin ito para pinong-pino yung ating crust. Then naglagay ako ng well sa gitna. Nilagay ko na yung ating water at saka yung ating sugar. 1 and 1/2 tablespoon lang yung sugar na nilagay ko dito guys. Pwede kayo mag-add kung gusto nyo medyo matamis yung inyong pie crust. I-mix lang natin ito hanggang sa matunaw lang yung ating sugar at saka yung ating salt. Then sunod na natin ilagay yung ating egg at saka yung ating butter. Dapat ganito rin po yung consistency ng ating butter. Soft po siya pero hindi po siya melted. Ayan. Then ilagay na natin siya ngayon dito sa ating bowl. I-mix lang natin ito hanggang sa magiging smooth na yung ating dough or yung ating pie crust. Tandaan po natin palagi guys kapag gumagawa tayo ng dough ng ating pie crust, huwag po natin siyang mamasahin. Dapat i-press lang natin siya hanggang sa magiging mag-form lang siya ng dough or hanggang sa magiging smooth na siya. Kasi kapag minasa natin siya guys, magiging makunat po yung kalabasan ng ating egg pie or yung ating pie crust. Kapag nabuo na yung ating dough at tulad na tayong nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl, ilipat na natin siya ngayon dito sa ating working area. Yan, nilagay ko siya dito sa ating mat. Ayan, continue lang natin yung pag-press natin. Huwag po natin siyang masahin para hindi po kumunat yung ating pie crust o yung ating buko pie. Ayan, hanggang sa magiging smooth lang siya guys. Ayan, smooth na yung ating dough. Ang gagawin natin ngayon ay hahatiin natin siya sa dalawa. Yung isa ilalagay natin doon sa pie molder. Yung isa naman ay ipangtakip natin mamaya kapag nalagyan na natin siya ng palaman. Ilagay na natin siya ngayon dito sa cling wrap, then nilapad ko lang siya ng konti guys para hindi tayo mahirapan mamaya kapag ilagay na natin siya sa molder. Ilagay lang muna natin ito sa chiller or sa fridge ng 30 minutes. Ito naman yung ating pie molder. Bali, ang size nito ay 8 inches. Ay nagbrush lang ako dito ng oil, ng konting-konti lang guys para hindi lang dumikit yung ating pie crust. Mag-dust lang tayo ng konting flour dito sa ating working area or dito sa ating mat para lang hindi dumikit yung ating dough at doon din sa ating rolling pin at sa ibabaw ng ating dough lalagyan din natin ng konting-konti lang na flour. Then i-flatten na natin siya ngayon ayon dun sa size ng ating pie molder na gagamitin. Kailangan din po nakalapat maigi yung ating dough or yung ating pie crust dito sa ating pie molder para hindi po siya magkaroon ng air or ng hangin kapag yung ilalim niya kapag binake na natin siya. Same lang din yung procedure dun sa mga ginawa nating pie nakaraan. I-press nyo lang yung gilid at saka yung bottom part ng ating molder. Gagamit din tayo dito ng tinidor para butasan or tusukin yung bottom part ng ating pie crust or yung ating dough. Pagkatapos natin siya lagyan ng butas, ibalik lang muna natin siya sa chiller or sa fridge habang gagawin naman natin yung kanyang buko cream filling. Dito sa ating saucepan, ilagay lang natin lahat ng ating mga ingredients, yung ating buko juice, sugar, then yung pinch of salt, then ating cornstarch. Then sunod na rin natin yung powder milk, yung vanilla, 1/2 teaspoon lang yung vanilla guys para hindi masyadong magiging brown yung ating filling. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung ating powder milk, cornstarch at saka yung ating sugar. Sunod na rin natin yung ating buko. Ayan, bali 2 and 1/2 cups ito guys. Pwede nyo siyang dagdagan pa kung gusto nyo mas maraming buko yung inyong buko pie. Pero syempre kapag ibebenta nyo siya guys, isasalin nyo siya sa inyong costing. Pero yung 2 cups guys, pwede na yon. Nagdagdag lang ako ng 1/2 cup pa para mas marami yung palaman kasi pang bahay lang naman ito. Hahaluin lang natin siya ulit, then sindihan lang natin yung ating stove, mahinang apoy lang po para hindi po masunog yung ating buko cream filling. Then ayan, continuous lang natin yung pagmix natin hanggang sa lumapot na siya.
Ayan, kapag ganito na yung texture niya guys, ayan, pwede na ito. Ilagay na natin siya agad dito sa ating pie crust. Kapag hindi nyo kasi siya nilagay agad guys dito sa ating pie crust, mag-set na yung cornstarch or titigas na siya, mahirapan na po kayo mag-spread ng inyong buko filling dito sa ating pie crust. Kaya ilagay nyo siya agad kapag naluto na siya. Ayan, i-spread lang natin ito hanggang sa mag-even lang yung ibabaw ng ating buko pie. Then ito naman yung kalahating pie crust natin guys, ilalapad lang din natin siya. Ito yung ilalagay natin sa ibabaw ng ating buko pie. Siguraduhin din po natin na nakalapat yung ating dough dito sa ibabaw. Then tinrim ko lang din yung side. Ayan, ginupit ko lang siya guys para pumantay siya dito sa gilid. Gagamit din po tayo ulit ng tinidor para i-press yung side para mag-seal siya at saka magkaroon na rin ng design yung ating buko pie. Pati din po yung ibabaw, lalagyan din po natin siya ng butas. Kailangan din po natin dito ng 1 egg yolk. I-brush lang natin yung ibabaw ng ating buko pie. Then pagkatapos nito, i-bake na natin siya sa ating naka-preheat na oven 160 degrees Celsius ng 45 to 50 minutes hanggang sa mag-golden brown lang yung ating crust sa ibabaw. Then ito na yung ating buko pie. Ayan, palalamigin lang muna natin ito. Ako naman ay tinanggal ko siya sa baking pan, then nilipat ko siya dito sa ating cooling rack. Mas maganda guys kung chilled siya overnight bago natin siya i-slice para mag-set yung kanyang buko cream filling. Ayan, para hindi siya sumabog kapag hiniwa natin siya or ini-slice natin siya. Ayan, titikman na natin ngayon yung ating ginawang buko pie. Ayan, napakasarap ito guys at hindi po siya nakakaumay kainin, hindi rin po siya matamis, saktong-sakto lang po yung timpla niya. Dahil konti lang din po yung sugar na nilagay natin. At kapag nilagay nyo sa inyong bibig, malalasahan nyo talaga yung pagka-creamy nung ginawa nating buko cream. Saktong-sakto lang din yung lasa ng ating pie crust. Hindi po siya matamis, kaya perfect lang yung timpla nito guys. Kaya magugustuhan nyo ito. Ayan, hanggang sa muli. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.